Pero, mabuti na lang, hindi siya influential. Right? Kasi, at hindi siya convincing. Marami instead na magsuporta sa kanya, galit pa sa kanya. Kaya, tingnan mo, noong mga kasagsagan ng alalan, no? Noong halalan noong 2025, alam natin kung ano yung mga naging dahilan kung bakit instead na umangat ang posisyon ni Amy sa ranking, nahulog siya sa number 12 at muntik na talaga siyang hindi manalo. Considering na grabe ang loyalista sa buong Pilipinas at abroad. Ang mga loyalista kasi hindi po nababawasan yan. Dumadagdag lang yan. Kasi meron po mga loyalista na mga nasa oldest generation. Mayroon namang mga loyalista galing po sa mga kabataan o yung mga tinatawag po nila na Gen Z. Dahil maayos po ang kanilang pag-research, nananaliksik po sila, nagtanong po sila, naging critical po sila. Sa punto na ito, ang ginawa ni Amy ay isa sa maging dahilan kung bakit hindi siya uusad sa kanyang political career. Sumandal siya sa mga Duterte kasi iniisip niya na ito mga Duterte ang makakapagbigay sa kanya ng oportunidad na maungusan kung ano ang narating ng kanyang kapatid. Sumusuporta kay Sara Duterte para isipin ng mga maka-Duterte na talagang andyan siya. Pero hindi niya ma-brainwash yung ibang mga DDS. Kasi alam mo kung bakit. Dahil alam ng mga DDS ang karakas niya. Alam ng mga DDS kung ano ang kanyang goal and objectives. Alam ng mga DDS na kung kaya nang traidorin ng kapatid niya, kaya niyang traidorin si Sara pagdating ng panahon. Payag na siyang magtakbo si Sara Duterte ng pagiging presidente, siguro siya kung magiging vice, at pag na-impeach si Sara, ang mangyayari is siya yung magiging presidente. Ganun lang yun. Kasi karamihan sa mga babae na mga vice president, mang-aagaw ng kapangyarihan. I'm very sorry, I am not a feminist. I respect the women. I am a supporter of women in empowerment. But the problem here is in our country, pag babae ang vice president, aagawin ang pwesto sa presidente. No? Kaya ito yung sinusuportahan ni Amy. Wala siyang reklamo sa panawagan ng kampo ni Sara na bumitaw ang kanyang kapatid. Alam mo, gustong-gusto nga siguro ni Amy yan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos kasi iupo si Sara Duterte para si Sara Duterte na uto-uto rin, paikot-ikutin ni Amy, si Sara paikot-ikutin din ni Amy, si Amy paikot-ikutin din ni Sara. Mag-ikot-ikutan sila. Gets ninyo yung point? Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, yung mga forecast ni Amy, hindi po para sa, nakakuha siya ng information. Gusto niya guguluhin ang tao. Kasi pag sinabi niya na, okay, sige, may filean ng mga senador. Pag hindi mangyari, magsasalita na naman siya. Ganon yun si Amy. Balimbing yun eh. Right? Alam mo, sa totoo lang, ganyan yung ugali ng isang politicians na sarili lang ang iniisip. Nakakalimutan yung pangkalahatan na advantage. Kaya, guluhin ni Amy ang utak ng mga Pilipino, no, para nang sa ganun magalit sa gobyerno. At ito pa, hindi naman si Amy ang dahilan or ang tawag nito, authorized na magsabi na, okay, iba disband na. Only the president. Kaya nga sabi ng Independent Commission for Infrastructure, wala pa silang direktiba mula sa Malacanang. So how come na lumabas sa interview ni Amy na February 1, i-disband na po ang ICI? So ano po ang dahilan ni Amy? Ano ang reason sa gitna ng kanyang pagbibida-bida na para bang kulang na lang magiging Rudy Baldwin, no? O di kaya Jay Costura ang dating. Kung saan pa siya tumanda, saka pa siya mahuhula. Actually, alam mo, sa totoo lang, observation ko lang to, simula po, hindi wala akong nakikita ang mga comment
Ano ang nangyari? Oh, please lang mag-comment kayo dyan ha. Alam mo sa totoo lang, simula nung dumikit si Amy sa mga Duterte, hindi na po naging maganda ang takbo ng kanyang mga political statement. Kaya tama talaga yung kasabihan na pag dumikit ka sa mga Duterte, yung political career mo masisira, yung professional career mo masisira. Tingnan mo, ang daming abogadong naging bobo na sumuporta sa mga Duterte. Oh, ako hindi ako nag-ano ha. Ang dami. Tawag tila ko. Nababaliw, nauulol, naging uplok, naging hindi maganda ang state of mind. Kasi structured ka na eh. Basta, Tatay Digong, Inday Sara. Kaya ang nangyari is, nagiging may sayad na sila. No? Kaya nagiging ano na sila eh, kung baga, naging reason kung bakit some of Filipino, what we call the Filipino people, nagiging lunatic na. Kasi, naging fanatiko na ng mga Duterte eh. Wala na sa hulog. Kahit nga yung mga magagandang trabaho ng presidente, hindi pa rin nila maa-appreciate dahil po sa structured sila na, oops, kailangan suportahan natin si Sara, suportahan natin si Tatay Digong dahil sila lang po ang naging dahilan kung bakit na-solve ang problema ng bansa. Kasi to be honest, wala namang magandang ligasiya ang ginawa si Rodrigo Duterte sa bansa. Si Sara Duterte nga, Vice President, wala nga pong pakinabang. Hindi ako ang nagsabi nito ha, literally, hindi ako ang nagsabi nito. There are some, what we call this, there are some political analysts who inform us before that Sara Duterte has no significant contribution in Marcos administration, even though during the time when she was appointed as Department of Education Secretary. So a lot of some if not all political analysts say that Sara Duterte has no significant contribution sa Marcos administration. Even though Department of Education, wala siyang ginawang report. No? Wala siyang ginawang report. Pero kung magaling, akala mo naman,